Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin yung mga possible na maging updates or patch note bukas. So since hindi nyo naman napapanood yung previous content natin regarding yan kasi napapansin ko sa live, lagi nyo inaas ano yung mga possible na maging updates. So bigyan ko lang kayo ng recap na lang. So kung gusto nyo panoorin yung whole, nandyan naman yung link sa baba. So banggitin muna natin yung potential. So yung potential 2, ayan. So, magkakaroon ng potential to, baka sakasakali. So, page 2 yun. Ang kailangan doon ay yung liberation, yung seed. So, pwedeng tumaas yung rare item kasi once na nag-dismantle ka ng rare item, makakuha ka nung parang star. So, search nyo lang, liberation. Crystal of Liberation. So, yan. Kung nakita nyo presyo 14. Kaya ang ino-hoard ko na lang is yung rare item. Sige, mag-sample tayo. Yung mura lang, guys. So, possible na tumaas pero hindi natin alam. Baka mamaya magano na naman ng event si Nycross na may ganyang bigay, no? Pero sa tingin ko, ang burning mechanism yan dito para magamit. So, yan. So, pwede nating i-meet. So, minsan may isa, may tatlo. Pag swerte ka tatlo, pero kadalasan isang piraso. So, try natin. Dismantle. Yun. Oh, galing ah. Nagkaroon ng papyrus. First time ko makapag-dismantle na may lumabas na papyrus. Yun, guys, may papyrus pang sumama. So, yan, nakita nyo isa. So, lugi. Kung bumili na ako ng 14. Pero dahil may sumama papyrus, pwede na. Parang nabawi ko, no? Okay? So, ayan, possible tumaas. Kasi ito yung kailangan doon sa potential page 2. Tapos, yung pangalawa naman na possible na maging update ay yung tinatawag na infusion. So, sa infusion, 3, 4, and 5. Yan. So, kailangan doon, syempre, yung crystal pa rin na ganito. Tapos, syempre, more yun. So, medyo mahal yun. Pero sa tingin ko, magkakaroon naman ng event ulit regarding dun sa Magic Infusion 3, 4, and 5. So, regarding sa information ko ano yung mga bigay doon, based doon, nakita ko basic, hit, so ACC, tsaka depth. So, dagdag ano na naman yun, dagdag progress para sa mga F2P. So, may dalawa na tayo na possible na maging update. Yung potential, then Magic Infusion 3, 4, and 5. Tapos yung pangatlo naman guys, yung awakening. Yan, matagal na nating inaabangan yan. So, awakening ng Incest Burner at syempre, itong compass. So, gaya na sabi ko nga doon sa content, kung gusto nyo panoorin, nandiyan yung link sa baba. So, yung materials doon is 35 Frozen Tear, 10 Asian Alloy, tsaka syempre gold coins. So, possible bang tumaas yung Frozen Tear? Possible. Kasi 35 pieces eh. Dito pa nga lang sa event na to, yung event na napangkaraniwan na napakadali, na which is crafted agad, na 32 pieces lang ang kailangan. Kita nyo yung pagbabago sa Phoenix Dex. Kung dati 1.34 na lang, ngayon nagiging 2 crow na siya. So, malaki yung tinaas ng Frozen Tear dahil sa event na yan. Di lang naman siguro dahil marami nag-progress gawa dun sa Crusade. Kita nyo, from 180, naging 230. Paano naman pag nilabas pa yung Awakening, di ba? So, yon. Kaya nag-imbak na rin ako ng compass. Siyempre, kapag nakakuha sila ng 5 piraso, imagine nyo yung price ng isang bilog. 5 yung kailangan nila, tas nababasag pa yon. Alaman, ilagay lang nila yon sa plus 6 na compass o Incest Burner. Kaya sa tingin ko, magkakaubusan dito ng compass, ganun. Pero hindi ko sinasabing mag-hoard kayo guys ha. Possible lang na umangat yung price nito sa market, lalo sa World Exchange, di ba? So, saglit lang yan, 69. Saglit lang maubos yan. Maganda nga dito yung mga overups eh. Yung overups nila yan bago nila ilagay yung Awakening. Tapos, ganun din sa Incest Burner. Kaya meron akong Incest Burn dito na 2 plus 5. Baka sakaling tumaas. Okay, so pwede tayong mag-hoard din ng ganito. Nasa sa inyo, yung mga alt ko kasi yung nag-hoard din, hindi na yung main. Kasi yung diamond na main is for progress. So, yun, Awakening. Yung pang-apat, yan, yung sinasabi nyo, yung bootcamp. Pero based nga dun sa kanilang roadmap, yung una-una kasi Battlefront Renewal, pangalawa is Rapier, pangatlo tong bootcamp. Pero based kasi sa core guys, nauna yung bootcamp, 2 beses na, bago nag-anniversary o ilabas yung Rapier. So, bootcamp muna.
tapos Battlefront Renewal, tapos nilabas nila yung Rapier. So kung mapapansin nyo, baliktad. No? Sa atin kasi, kung makita mo, pagkakasunod, Battlefront Renewal. Yung Battlefront Renewal, guys, ano pala yun? Hindi ko alam kung yun na ba yung new map. Kill the Battery, kung tatawagin. Volcanic ata yun. Tapos, ang pinakamalakas na monster doon is level 90. Pero based doon sa core, binabaan nila yung level. After nung siguro marami nagreklamo kasi level 90, binaba nila sa level 84. So, yun. So, yun lang yung mga possible na maging update bukas or possible na magiging update sa mga susunod na patch note ni Nightcrows. Tsaka habol ko lang din guys regarding doon sa TOT, marami nag-aas. So, doon sa core nga, ginawa yung 30k. Tapos, after dalawang season, ginawa nilang 21k yung isang epic item doon. Imbis na 37k na Pioneer Badge. Tapos yung regarding sa Remnant, huwag kayong mag-alala dyan. Kasi yung sa Party Dungeon, mauulit yan guys. Ang magiging kalaban na dyan, after matapos nitong saan na ba yun? Ano ba yung kakrop nyo dito? Hindi ko makita. So ito, yung sa Raider Mart, ito. So mauulit yan guys. Every season yan, meron dito. Tapos may hahabol pa yan sa dulo guys, epic item naman. Pero sa tingin ko kailangan yung tapusin, yung Party Dungeon 3. Lagi. Kasi magkakaroon na rin ng epic item dito. Worth, ilan ba worth no? 2,400. Basta yun, magkakaroon dito ng epic guys. Na kailangan yung tapusin yung Party Dungeon 3. Sa tingin ko, yung kulay pulang boss na yun, yung crocodile na kulay red. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para hindi ka nahuhuli sa mga bali-balita. Hanggang sa muli, paalam.